So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Microbike San Rafael branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung MX250 ng Microbike. So sulit nga ba ngayon 2024 ang ganitong motorcycle? At kung naghahanap ka ng mga pang trail, pwede to. So umpisa na natin at alamin natin kung sulit nga ba ang ganitong motorcycle. So let's go! Let's go! Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me. So yun na nga para sa kanyang walk around, ikutan na natin and tingnan nyo naman. Last time kasi, hindi ko sure kung kulay blue nga ba yung na-vlog ko dati. Parang ang tagal na nito nung huli kong vlog. Tapos, meron kasi silang dalawang kulay. Ito yung red lining. Kasi mapapansin natin dito, may kulay red siya. Red lining, ayan, red din dito. And then, ayan, yung kulay same lang din naman. Pero ito kasi may kulay blue siya. Ayan, may kulay blue. Kaya dun siya nagkakaiba. Pero yung kulay din dito, kulay gray. Combination ng gray and blue. Yun naman, red lining and kulay gray. Kaya hindi ko din sure kung alin nga ba yung na-vlog ko dito. Para at least share ko na lang din sa inyo, diba? Meron silang dalawang unit dito ng MX250. Sa lahat ng mga nagtatanong, meron available ngayon dito sa may Microbike San Rafael. Or puntaan nyo na lang yung pinakamalapit na microbike dyan sa lugar nyo. Meron pa tong 150cc na ganito din yung design. Medyo maliit lang yun. Yun talaga, abot na abot ko yun. Pero ito, not sure. So, ayun na nga. Para sa kanyang headlight is naka-bulb type pa rin naman tayo rito. Yung signal light niya na flexible naman. And LED na yan. Tapos, may forma din siya dito na bulky siyang tingnan eh. May microbike dito. And then parang meron siyang windshield dito na maliit, 'di ba? So mahaba yung ating front fender. Maganda yung style niya, may lining din pala rito na kulay blue and then MX250. Napaka-flexible din 'yan. Ano? 'Di ba? Kita niyo 'yan. Meron din siya extension. Medyo maiksi lang din. Naka-inverted forks tayo rito na silver yung kanyang kulay, kagandahan. Meron tayo ritong cover para sa mga talsik ng putik. Hindi basta-basta agad-agad matatalsikan or magagasgasan yung ating shock dito. So, maganda yung tires. Naka-dual sport na tayo rito. And then, ang kanyang size is 3x21. Dito sa unahan. Naka-wide spoke tayo rito. Naka-single disc brake. Naka-wavy design siya. And then, naka-dual pad caliper tayo rito. And kagandahan dito, napakaganda nung itsura nung ating tires and then yung spoke. Laki, no? So, dito naman, mapapansin natin, meron tayo ritong skid plate. Pero ito naman kasi is plastic, hindi siya metal. So, kagandahan siguro kung ginawa nilang metal. And then, pang titrail natin. Kasi yung mga ganito, baka mabasag agad eh. Pero kung stainless siya or metal siya, goods eh, 'di ba? Pero at least kahit pa paano meron siyang ganito, 'di ba? Protector 'yan para sa ating makina. So, ito naman yung ating itsura ng makina. Napaka-bulky niyang tingnan. Ang ganda eh, no? Ganda ng chassis, oh. Ganda ng pagkakahinang dito. Naka-matte finish. Yung ating makina, meron siyang monitoring ng kanyang oil. In case na hindi nyo matandaan kung kailan nga ba tayo huling nagpa-change oil, malalaman nyo dyan kung medyo maitim na or okay pa, di ba? So, kickstart, maganda yung finish. Yun, no? Yung ating foot pegs, meron siyang mga sharp design. Meron siyang mga ganyang style, oh. Mga patules. Tapos nape-flip siya and then bumabalik. Yung kagandahan kasi neto, pag nabuwal tayo sa trail, hindi masisira yung foot pegs natin. Ganon din yung style dito sa kanyang rear brake pedal. Ayan, oh, napaka-smooth lang din niya. So, carb type yung isang to, tsaka open na open. Hindi tayo mahirapan dito na magkalikot. Then yung design dito sa ating decals, may MMC siya. Then blue lining, yung ating gas tank. Ayan. So, ito, disusi din naman to. Yan yung datingan niya.
So, yung tambucho, ito yung pipe, yung elbow, meron siyang cover, protector para at least hindi tayo masyadong mapapaso. And then kagandahan din pala rito, dito sa side na to, kung magpapalit tayo ng elbow, ano lang din siya, plug and play lang din siya. Pwede nyo palitan. Diba kung in case na meron tayo mabibili sa aftermarket. Yan. Tapos tago naman, yung ating tambucho, yan ang itsura niya. Okay, kaya kung meron tayong angkas, no worries na mapapaso tayo dyan. Huwag lang tayong hahawak dito kasi pag aangkas ka, madalas dito tayo mahawak. Diba? Baka mapaso tayo rito. So, pwede kang mag-angkas dahil nga may foot pegs din naman tayo rito. Hindi naman siya ganun kalapad, pero combination ng rubber and metal. Pwede nyo tanggalin in case na ayaw nyo mag-angkas. Diba? Kung ayaw ni Mrs. na meron kayong angkas, pwede nyo siyang baklasin. So, naka-monoshock tayo rito. Nasa pinaka-center naman, laki ng spring na meron to. Meron tayo ritong swing arm. Ang lapad ng swing arm na ito. Dito pala sa ilalim, meron tayong cover para sa talsik ng putek. Protector para dun sa ating shock. Ayan. So, naka-disc brake din dito sa likod. Naka-wavy design din siya. Naka-dual pad caliper. And naka-wide spoke din tayo rito. Ang tires dito, ang size niya ay... Asa yung size na ito? Ang size niya ay 4.6 by 18. Yan yung size dito. Tapos napansin natin dito ang ganda ng decals dito sa ating rim. Ayan, meron siyang kulay red. Okay? So dito naman sa side, meron tayong chain cover. Napakalaki yung sprocket natin. Meron na rin tayo ritong protector ng ating chain para hindi siya tumalon. 'Di ba? At least kasi yung mga ganito may tendency na tumalon yung ating chain kapag nasa trail tayo. At least ito, hindi, no worries tayo na tatalon siya. Yun naman yung kagandahan doon. Siyempre, meron tayo rito na bracket or para sa top box sa mga gamit natin. Pwede nating ilagay dito. Meron na tayong bracket. Ayan, ganda oh, solid din, metal. Ganda ng design din. So, saktong-sakto dito sa kanyang fender. Taillight, naka-LED na rin. Signal light niya, flexible, LED rin. Plate light, lagayan ng plate. May reflector tayo rito. Ayan yung itsura niya. So, yung tires nga pala niya, naka-dual sport na rin tayo rito. Angas, di ba? Doon nga pala sa ilalim, pwede nga pala kayo ditong maglagay ng gamit. Ayan, o kaya papers. Pwede kayo maglagay dyan, mga tools, pwede. Yan, meron siyang secret na storage dyan. So, sa upuan, malapad, tapos makapal yung foam. Yun yung kagandahan dito. Kasi nga, pag nagte-trail tayo rito, pag mga lubak, kagandahan, makapal siya, hindi siya masakit sa puwet. Yan, hanggang dito sa ating OBR. Ayan, napakalapad oh. Parang mga 2 tao kasya, no? Na may angkas tapos rider, depende yon, di ba? Kasi ginagawa din to sa ibang lugar, ginagawa tong habal-habal eh. So ayun nga, ito nga pala ay naka 5 speed na. Ayan, 1 down, 4 up. Ganun yung gear position niya. So naka single head shifter, ganda rin ng design dito, ganda rin ng makina oh. CDI na rin yan. On and up ng kanyang gas tank. Okay, tapos meron tayong MMC na naka-emboss. Matte finish yung kanyang paint job para dito sa kanyang makina. Ayan. So, sa kanyang handlebar is naka-upright position din tayo rito. Tsaka, ang taas talaga nito. So, naka-digital na rin yung ating panel gauge. Simpleng-simple lang yung ating ignition. Ayan yung ignition natin dito. Ito yung susi. Napakaliit lang ng itsura. Kit-kit lang niya, di ba? Ayan, panel gauge niya, mapapansin natin dito. Kanyang signal light, neutral, tapos dito temperature, engine check pag naka high beam, and then temperature dito sa gilid, signal light, yan, left and right, neutral, tapos maliit lang yung kanyang digital. Okay, ayan, siguro speedometer dyan. And then napansin natin meron tayo ritong foam. Ayan, meron na tayong ganito. So ito pwede nyo labhan or pwede nyo tanggalin din to. Switches niya dito sa side is ito yung electric start. Ayan, throttle niya or yung cable ng throttle, naka quick throttle kasi tayo rito. Tapos
Napakaganda ng itsura ng ating grip. Tapos makapit din. Ganda oh. Diba? Ganda ng itsura niya. Tapos yung kanyang lever. Ayan, ganyan ang itsura naman ng ating lever. So manipis lang siya, di naman siya ganun kalapad. Pero at least, 'di ba? Smooth lang oh. Napaka-smooth lang. Sa kabila, yung ating clutch, napaka-smooth lang din. High and low and off. Ayan. Okay, tama, high and low nga to. High and low to. Ito kill switch, naguguluhan na ako no. Ito yung high and low, kill switch, signal light, and then busina. Boss. Yan. So meron din pala tayo ritong rubber para protector sa ating cable. Yan. So sakyan natin para dun sa mga nagtatanong kung abot ko ba ang ganitong motorcycle. Tingnan nga natin, alamin natin kung abot ko kahit naka boots pa tayo. Let's go. Let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide. See you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Okay, let's go. Okay, 5'2" ang aking height. Ito nga pala yung microbike MX250. You know, kung naghahanap ka ng mga pang trail, pwede ang isang to. Pero sa kagaya ko na 5'2" ang height, hindi ko talaga siya abot. Okay, so meron tong 150cc. Yun kasi yung pinakamabenta ngayon nila, 150cc na ganito. Kasi sa panahon ngayon, ang daming mahihilig mag-trail, di ba? Pero yun na nga, sakyan natin para at least malaman ko. Ganyan ang height to no? Ganyan, di ba? Hanggang dito ko na sa may bewang ko. Pero try kong sakyan kung abot ba. Ayun oh. So, hindi ko siya abot, no? Tatakot ako. Tatakot ako, boss. Ganyan ang itsura natin. So, baka bumuwal, di ko kaya. Natatakot ako, hindi ko maabot talaga, hindi ko siya abot. Pero yan na nga, ganyan itsura natin dito. Yan. Ayoko baka bigla siyang bumuwal. So ayan, yun nga, hindi natin abot no, sa kagaya kong 5'2". Ayokong i-risk, ayokong mag-take ng risk, baka bigla tayong bumuwal doon. Pero yun na nga, no, sa lahat ng mga gustong kumuha na ganito, pang mga matatangkad talaga, kayang-kaya to. So, ayun, puntahan nyo na lang dito sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Available yan dito sa may Microbike San Rafael branch, or sa pinakamalapit na microbike sa inyo. Okay? Ayos yan. So, yun na nga, para sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2024, ito ay nagkakahalaga ng 72,000. Sakto yan. At yung kanyang down payment na 15,000. So sa tingin nyo, sulit nga ba yung ganitong motorcycle? Papakita ko na lang din sa inyo yung kanilang months and yung kanilang rebate, para at least meron kayo idea dun sa mga kukuha ng mga installment na ganitong motorcycle. Ayos, diba? So yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Ain't nobody know